Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 28 hanggang May 4. So nasa dulo na po tayo ng Abril at papasok na tayo ng Mayo. Ano ang mga manggaganap sa inyo sa mga panahon na iyan? Tulad po nakagawian sa ating reading, Virgo, ay kunin nyo lang po yung maka-resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Virgos po yun. Kaya patalasin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob sa inyo na yung mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again sa mga nagla-like, nag-share, nag-subscribe. Ganoon din po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, saka po sa mga nagdo-donate sa ating channel. Thank you again for your love, generosity, and kindness po dito sa James Tarot PH. So, mga kapwa ko Virgo, ano ang naghihintay sa inyo ngayong April 28 to May 4? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Page of Pentacles. In the area of what you want, you have the Four of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need, you have the King of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Five of Wands. In the area of your near future, meron kang Ten of Cups. Beautiful. Happily ever after card. Happiness. Family time for you. I'm seeing you having this joyous moment with your family and loved ones. Congratulations. In the area of your challenge, you have the Ten of Pentacles. Wow. 10-10 new beginning. This is the end of a cycle for all of us. Mga kapwa ko Virgo, may kaperahan, financial stability, and then may happiness with the family. Congratulations. In the area of your fortune, you have the Knight of Pentacles. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Two of Pentacles. And your outcome for this whole week, Virgo, meron kang Knight of Cups. Wow, an offer. Something new is gonna come to you bago matapos ang linggong ito. Okay, Virgo, at the bottom of your deck, you have the Eight of Pentacles. This time around, nakikita ko dito na parang may mga bagay kang kailangang i-improve, may mga bagay kang kailangang patuloy mong linangin, patuloy mong gawin. If you are into business, ganyan, o kaya meron kang sinimulang bago, especially here with the Page of Pentacles na nasa core ng iyong reading, I'm hearing na kailangan mong patuloy mong trabahuhin ang isang bagay in order for you to get the best result na kinukuha mo dyan o gusto mong makuhang resulta. Or sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na be consistent in everything you do. Ano po ba yung mga bagay na pinagkakaabalahan nyo this time around? Are you a nurse or teacher? O meron kayong pinaplano na passion project? O kaya negosyo, ganyan. So kung ano man po ang linya nyo this time na talagang pinagkakaabalahan ninyo, kailangan daw ng consistency and matyagang paglinang sa inyong skill set para lalong mas mag-improve yung resulta na gusto nyo makuha sa inyong pinagtatrabahuhan this time. So congratulations, it's a very productive week for all of us Virgos. Ako po ay September 18 ang birthday ko. Kayo po mga kapwa ko Virgo, ano po ang mga birthdays ninyo? Comment down below and tell me kung saang parte po kayo ng Pilipinas o mundo nanonood po ng ating reading for today. So mga kapwa ko Virgo, let's start with your core reading. Core card, you have the Page of Pentacles. Sinasabi dito na meron kang bagay sa buhay mo this time na darating. Dumating na sa buhay mo, probably meron ka na ngayong bagong endeavor o meron ka ngayong pinagkakaabalahan. But for some, naririnig ko na merong mga bagong darating sa life mo na nag-require sa iyo na gawin mo daw itong top priority. Pag-aralan mo daw mabuti. Probably tungkol to sa trabaho mo this time. May paparating siguro ng trabaho for some Virgos out there na makakahanap na this week ng magandang trabaho o magandang pagkakakitaan. But for some, na talagang meron ng trabaho this time at talagang seryoso kayo dyan at talagang ginugugol nyo yung maraming oras, pagod at atensyon nyo dyan, sinasabi ng yung spirit guides na may mga bagay ka doon kailangang intindihin mabuti tungkol dyan. Parang linangin mo pa yung iyong expertise. Hindi natatapos sa araw-araw na trabaho o araw-araw na paggugol mo dyan ang dapat mong gawin. Some things are meant to learn more. May mga bagay doon na kailangan mong pang busisiin at parang I'm hearing kasi parang meron ka madidiscover pa na parang ang tagal ko nang ginagawa ito, meron pa palang i-improve ito mga alam ko. Meron pa palang additional knowledge na ngayon ko lang naintindihan, ngayon ko lang nalaman, and then i-apply mo siya doon sa yung current job. Di mas mag-elevate yung iyong expertise and knowledge at makakatulong sa iyo yan, Virgo, especially with the Eight of Pentacles here. Sinasabi din ng Page of Pentacles na kung ano daw yung mga bagay na importante sa iyo this time, make it your top priority. I'm seeing love. May darating sa inyong love this time. Kung meron ba kayong iniibig ngayon, parang siya yung apple of your eye, and make sure that you
make an active effort to make this relationship work. For a very specific Virgos yan. But for some, talagang meron ka ngayong endeavor na tinututukan mong mabuti at dyan mo nilalaan yung oras, atensyon, pagod at pera mo. And I'm very, very happy for you kasi very busy ka this time. So the Page of Pentacles being clarified by the High Priestess. Pagkatiwalaan mo daw ang iyong intuition sa mga pag-aaral o pag-aalaga o pag-abot sa mga bagay na ito. I'm seeing someone getting really serious with a relationship here. Sa iba naman, bagong trabaho, bagong endeavor, and nire-require ka ng spirit guides mo na maging consistent ka sa paghawak ng endeavor na ito. At pagkatiwalaan mo lagi ang iyong intuition, always know that you are closer to your spiritual realm, na talagang dikit na dikit ka doon at swerte ka this time because madali mo pick up yung mga intuitive messages and knowledges na kinakailangan for your job. Kaya wag kang, this is not the right time for you na matakot o mangamba o mag-alinlangan. I'm seeing na talagang this time you are guided by spirit guides and letting you know kung ano yung mga tamang hakbang, tamang desisyon, kung ano din yung I'm hearing protected ka nila from harm and that hindi ka nila hahayaang gumawa ng isang hakbang na ikakapahamak mo. So, be at peace with that. Very, very intuitive with the High Priestess card. In the area of what you want, you have the Four of Pentacles. This time, you want financial stability. And I'm seeing yan din yung ano mo ngayon, no? Nasa challenge mo, no? Yung gusto mo ay siya ring challenge this time. So, parang ngayon, stress galore ka, no? Ang daya mong iniisip in order for you to have financial stability, makabayad ng gantong bills, makahulog sa gantong hinuhulugan na lupa o bahay o kotse, o kaya makaipon for your kids, pampaaral sa kanila sa college. Some of you are wishing to win the lottery o makahanap ng permanenteng trabaho na regular ka na, hindi ka na contractual. For some, may umaasa ng pensyon o kaya SSS, GSIS na parang mga incentives or money from that. So marami sa inyo ngayon ang naghahagilap ng mga pagkakakitaan in order for you to get a financial freedom at saka financial stability sa buhay nyo this time. And I'm seeing you, parang some of you are getting out of the city. Parang meron sa inyong lilipat ng bahay because kailangan nyo pumunta sa ibang lugar for jobs. Marami sa inyo ang naglilipat ngayon or on the process of traveling dahil nandun sa lugar na yun yung mas malaking kita at mas malaking oportunidad sa inyong financial stability at this time. And I'm seeing talaga na very active ka sa ngayon sa mga bagay na gusto mong makamit. So congratulations. The Four of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Yes, kahit pagod, kahit nahihirapan, si Nine of Wands kasi siya yung tipo na parang wounded warrior. Nasubok na siya ng panahon, paulit-ulit siya nagkamali, pero paulit-ulit siyang bumangon, paulit-ulit siya nag-try. And walang kahit sino man na makakapigil sa iyo in achieving what you want. And in the financial stability, I'm seeing you pushing more. Parang meron ka talagang pinagkatsagaan this time na, please, ibigay mo na sa akin to. Please, gusto ko to makuha. This my goal. You will do everything. That's what I'm hearing. You will do everything to get this. And nagkatsaga ka. Meron kang pinagtitibayan this time o pinagpapasensyahan na bagay na tinatsaga mo, parang sige, gagawin ko lang to kahit mahirap, kahit nakakagod, kahit wala ka na halos tulog, pero tsatsagain mo siya because ang outcome nga na hinihiling mo ay financial stability and additional income for your family. Okay? In the area of what you need, ito kailangan mo King of Swords. This time around, kailangan mo daw talaga ng malinaw na pag-iisip with everything that you do. I'm seeing na may mga bagay na parang distracted ka with other priorities. Baka mamaya ito yung kinakailangan mong i-prioritize pero nadidistract ka ng ibang bagay o ihirap pang balansehin, especially in the advice dito rin sa'yo na parang may kailangan ka daw balansehin. So siguro ngayon sa buhay mo, ang daming kailangang panghawakan o ang daming responsibilities na kailangan gawin. Parang sinasabihan ka na yung spirit guides na be smart this time, know your priorities, know the people you're with. Hindi kailangan lahat ng tao ay i-entertain just because you're very kind or very mabait sa kanila. Sometimes you have to say no kung kailangan mo mag-no. And kung alam mong vina-violate na yung privacy mo o yung boundaries mo, learn to say no and learn to speak up for yourself. I'm also seeing here that this time around, no time for playing, no time for parandalian. Parang ngayon this time, talagang kayod tayo mga Virgos for the things that we want to have in life. Ang dami natin gustong trabahuhin, ang dami natin gustong makuha sa buhay natin. So sinasabihan ka ng spirit guides mo na be smart, be tactical, be strategic, know what you want. Importante yun, alamin mo kung anong gusto mo. Kasi doon manggagaling yung parang
effort at walang hanggang pagtitiyaga. Kasi kung hindi mo gusto ang ginagawa mo, lagi mong mararamdaman yung pagod. Lagi mong iindahin yung pagod at lagi mo makikita yung problema. Pero kung mahal mo yung ginagawa mo at importante siya sa'yo, yes, napapagod ka, yes, nakikita mo yung mga mali, pero you keep on doing it because andun yung perseverance and trust and consistency, okay? So now is the right time to be smart, play smart, do smart, and know how and when to say no, okay? The King of Swords being clarified. Pero Two of Cups, kailangan to talaga na yung iyong mga iniisip ay pasok din sa mga ginagawa mo. Kailangan daw consistent ka doon. Kung ano yung plano, kung ano yung ginagawa, kung ano yung sinasabi, yun ang ginagawa mo. I'm also seeing here na you need to be aligned to your higher purpose, to your higher higher self, higher spiritual power, na kung ano yung gusto nilang gawin, ayun ang gawin mo. Palakasin mo ngayon ang intuition mo with the High Priestess para makuha mo yung intuitive knowledge, intuitive messages nila. Makikita mo yan sa mga number signs, sa mga messages sa Facebook. Alam mo yung mga quotes o spiritual messages, makikita mo doon at mararamdaman mo kung yun ay para sa'yo at tugma sa'yo. So those are ways for your spirit guides to talk to you and communicate with you. Okay? For others, I'm seeing here na kailangan doon maging matalino ka in your contracts or in the things na pinipirmahan mo or in your transactions this week. Kailangan ubusisi mo siyang mabuti at alam mo yung every detail. Don't sign anything without fully understanding kung ano yung pinipirmahan mo with this Two of Cups. For others, I'm seeing here na if you're working on a relationship, I'm seeing daw kailangan maging matalino ka, bago ang puso, parang something na dapat lohika ang ginagamit mo, hindi lang basta damdamin sa pakikipag-ugnayan mo with someone else. That's very specific for a Virgo na merong ugnayan ngayon in terms of love, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Wands. So this time around, maraming conflicting things sa isip mo o sa paligid mo din. Baka nasa area ka o industry ka ng competition with other people na kailangan ikaw ang umangat, ikaw ang makakuha ng slot na to for a certain job, ikaw ang makakuha ng gantong trabaho, promotion, ganyan. So, ang dami nagalaban-laban sa paligid mo ngayon para sa posisyong meron ka o para sa mga bagay na makukuha mo this time. And I'm hearing talaga kailangan mo pang mag-aral pa sa bagay na ito at pagtrabahuhang mabuti because there are other people who are competent enough to get the job that you have or position that you have. So make sure na ikaw talaga ay consistent Virgo this time, that you're gonna do everything and be serious enough sa yung trabaho para makip mo yung mga bagay na para sa'yo. Okay? But for others, I'm hearing na may mga bagay kang alinlangan o parang urong-sulong ka rin sa mga bagay because Five of Wands is also about conflicting emotions and conflicting mind na parang hirap na hirap ka mag-decide on other things kasi ang dami mong gustong gawin dito, ang dami ding nagkasabi sa'yo ng gawin yan, gawin to. So parang ikaw, wala kang mabuo na decisive decision. So parang ikaw, kailangan mo tong upuan, focus on what truly matters, ano yung importante, make it a priority, and always trust your inner strength and inner intuition para ma-dry mo yung mga noise sa paligid, para matigil yung outside noise at mapakinggan mo yung talagang nilalaman ng puso mo at kung anong gusto mong gawin. Okay? The Five of Wands being clarified by the World card. Ang dami mong gustong ma-achieve this time. Ang dami mong success ka na ba, Virgo? Ang dami mong gustong makuha, mga success, mga accomplishments. Meron kang gustong matumbok this time na accomplishment, whether sa trabaho, sa negosyo, sa school, o sa pag-ibig. And you're thinking, ang dami mong kaagaw, ang daming kailangang pagdaanan, ang daming kumukontra, ang daming etche-burecha sa paligid na parang bakit hindi ko makuha yung gusto ko? Eto lang naman, ang dali-dali lang naman ang gusto ko, 'di ba? Pero bakit ang daming humaharang? So parang ikaw nagdesisyon ka na, okay, I will focus on this, I will do everything, I will work hard to better myself at pagkakatiwalaan ko yung sarili ko sa anong dapat kong gawin para hindi mawala sa akin to mga bagay na ito. So the key talaga dito is be consistent and don't be afraid to learn more and don't be stubborn enough to admit na parang kailangan ko pang matuto at kailangan ko pang maglagay ng additional knowledges para sa sarili ko. Okay? Hindi natatigil ang pag-aral, hindi natatigil ang pag-intindi o bubusisi sa mga bagay-bagay. You learn a lot every single day. Kaya i-accept mo yan with open arms. Okay? Especially in the near future. You have the Ten of Cups here, complete happiness. This is also the happily ever after card. Everything that you are trying to manifest o working on sa iyong family, makabili ng bahay, makabili ng lupa, makabili ng kotse, o kaya
maggumaling sa sakit ng isang family member o kaya makasuporta sa family if kayo po ang breadwinner, mabibili mo na yung mga kinakailangan nila, yung maintenance o kaya mapoprovide mo na yung enough finances for your family, makakaipon ka na, makakabayad ka na sa tuition fee ng mga anak mo, okay ang relationship with your partner. That's what I'm seeing. For those na merong seryoso sa relasyon at gustong i-level up ang relasyon, I'm seeing marriage here. But for some, nakikita ko na kung sa relasyon, parang magiging seryoso at magiging solid ang inyong samahan. And you'll be very, very happy with that relationship. For those naman sa may job, especially with the contracts here, I'm seeing na in the near future, parang payapa. You're content. You'll be financially stable. You'll be financially happy, and everybody in your life is well attended to. Parang lahat ng pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya at ikaw mismo ay nabibigay mo yung mga pangangailangan nila at pangangailangan mo din. So congratulations. The Ten of Cups being clarified by the Justice card. Balance will be restored in your life. Lahat ng pinagkait sa'yo, nilabanan mo before na parang feeling mo unfair o parang feeling mo dapat sa'yo yon pero pinagkait sa'yo. Now yung tadhana gumagante in your favor and you will get what you truly deserve. It is a part of good karma, something na reward for you because you worked hard for something in the past and nakita ni universe kung gaano ka kaseryoso sa mga bagay na gusto mo makuha. And truly, in the near future, you will get the things na pinasal mo. So congratulations, Virgos. In the area of your challenge this week, you have the Ten of Pentacles. Challenge sa'yo yung parang pag-solidify o paghahanap this time around ng talagang I don't know why, pero parang meron kang iniisip malala dun sa mga bagay tungkol sa iyong pamilya. Halimbawa, kailangan for the next 5 years, maipon ko ng ganito, pambayad ng ganyan, o makabili talaga ng bahay. Ngayong linggong ito, naghahanap ka na ng ways kasi baka narenta lang kayo, o kaya marami utang na kailangan bayaran. So parang nakakahadlang yon sa pag-iipon mo. Kaya ngayon, marami kang gustong gawin, marami kang ways o paraan na gustong subukan in order to get this financial stability. I'm saying for others, sa challenge sa inyo, meron kayong mga mana o mga inheritance na pinagkatawanan sa family o kaya magkakapatid, meron ka bang kaaway na kapatid, kamag-anak. So this is all about the legacy of you and your family. So now, you're very serious in finding the right job, finding the right opportunity na talagang masasabi mo pang matagalan ito for the next 10 years. Hanggang sa tumanda ka, baka magamit mo ito na income every day. So now you're thinking, pwedeng gusto mo mag-iyo ng negosyo, pero parang ang daming aberya, ang daming kailangan gawin. So doon ka busy this time. O kaya you're trying to land on a bigger job na may mas mataas na uri ng sweldo, na may benefits, ganyan. So now, andun yung isip mo, pero you're thinking very hard on where and when and how to do it. Okay? The Ten of Pentacles being clarified by the Strength card. Sinusubok ka talaga ng panahon this time with yung talagang pangmatagalan ng mga kita, your legacy. You're thinking of kailangan tumagal ito, kailangan hanap ko na siya, kailangan solidifying ito. And may mga tao sa paligid mo na sumusubok din sa mga bagay na gusto mo, whether family members, kapatid, pinsan, ganyan, na parang lagi silang hadlang o laging dinedrain ka. If you are working OFW or breadwinners of your family and you're thinking na parang walang natitira sa'yo because everything that you're earning ay binibigay mo sa kanila. And parang kung iniisip mo lagi yung stability nila, importante kaysa stability mo. So doon nangangailangan ka ngayon ng tibay na loob, lakas ng loob, katatagan ng loob para mapanatili mo yung mga bagay na hinahangad mo for you and your family. Mahirap na papagod ka na. That's what I'm feeling, that's what I'm hearing. Pagod na pagod ka, kakakayod, kakalaban sa buhay. And may parte sa isip at puso mo na iniisip mo na paano naman ako for the next 5 years, paano ko i-build ang buhay ko. Is there a chance and space for me to do that habang nagbibigay ako for my family and loved ones? So now, parang nasa isip at puso mo, kailangan mo na mag-start, no? Mag-start ka na buuin yung buhay mo, buuin yung pansarili mo, pero nahihirapan ka because ang daming kahati doon sa responsibilities at hindi mo alam kung paano sisimulan. So nangangailangan niya ng strength for you. Unti-untiin mo daw, be gentle to yourself and everything will come to you at the right time. Okay, Virgo? In the area of your fortune, ito ang maganda. You have the Knight of Pentacles. Kung meron kang pinagkakaabalahan this time and you're thinking, paano ko kaya ito gagawin? Paano ko makukuha yung tamang resulta? Your area of fortune is telling you, this week, magkakaroon ka ng magandang plano. Plano na talagang workable, doable, at kaya mo. Plano na sobrang linaw, na talagang dadaling ka niya sa right path, doon sa
accomplishment or success or goal na gusto mong makuha. So, meron darating sa'yo this week. An information, I don't know, kung information or advice from someone o kaya tulong or help someone na magbibigay sa'yo na parang, okay, ito pala ang dapat kong ilatag, ito pala ang dapat kong gawin para makapunta ako doon, para magawa ko ito. So, I help and additional knowledge and information will come to you this time para perfect yung plano na gagawin mo in the near future. Kung ano man po yung plano nyo na gusto nyo matupad in the near future, this is the right time to plant this plan para solid ang outcome. The Knight of Pentacles being clarified by the Three of Swords. I'm seeing you getting healed. Meron galing sa mga past mistakes, past pain, sorrow, heartaches. Kung dumaan man po kayo sa mahirap na buhay o struggle in any endeavor, pwede sa trabaho, sa negosyo, talagang struggle or love life, or parang mga experiences na talagang tumurog sa iyo at talagang nagmarka sa puso't isip mo, these experiences, this pain and sorrow will give you the knowledge, the wisdom, para this time around daw, ay plano mong mabuti yung mga gagawin mo forward. I'm seeing you a very, very wise Virgo. Parang, okay, alam ko na gagawin kasi pinagdaanan ko. Okay, hindi ko na yan pupuntahan because may nangyari na sa akin sa ganyang scenario. Kilalang kilala ko na yung ganyan tao, hindi na ako papayag dyan. Hindi na ako oo dyan because I've experienced the same thing before. So now, you're wiser and you're planning ahead. Very, very clear this time. So congratulations, Virgo. In the area of divine advice, you have the Two of Pentacles. Sabi sa'yo ng spirit guides mo na ang dami-dami mong gustong gawin, ang dami-dami mong priorities, ang dami-daming importante sa life mo. Pero lagi mong tatandaan to always have time for yourself, rest, have some entertainment, recreational things. Bigyan mo ng space yun sa buhay mo para makahinga ka din. And always prioritize also your mental health. Kung pinaprioritize mo ang trabaho, ang kumita, ang magkaroon ng ipon, i-prioritize mo rin ang katawan mo, ang isip mo, and have a balance in your life. Lagi mo daw hanapin yun at lagi mo daw busisiin yun. Make sure na balance ang buhay mo. Trabaho, buhay pamilya, sarili mo. Enjoy life, enjoy your work, enjoy yourself. Have fun always, okay? Para balance ang buhay. Your outcome na nakaganda pag-usapan natin later, but first, let's have additional messages from the divine. Unang-una, you have number 23 or 2 and 3. Kung importante po sa inyo ang numbers na yan, this is a confirmation. Kung birthday mo din, this is a confirmation that this message is for you. You have a zest for life and you are eager to experience anything and everything possible. You love change and excitement and need both to feel truly alive. So, kailangan mo doon ng love and excitement and pare-pareho daw kailangan yon to feel truly alive. For you, life is an adventure to be lived to the fullest. I am adventurous. Now is the right time for really to fight and go for the things that you want, for the things that you love. Okay? Ito ang area na kailangan pag-focusan this whole week, Virgo. You have purpose. I know what I am here to do. So, pag alam mo kung ano yung bagay na gusto mo, your purpose, your path, you're okay. Kahit pagod ka, kayanin mo because mahal mo. Alam mo yung purpose mo, alam mo yung path mo. Okay, Virgo? In the area of your outcome, ito napakaganda. Bago matapos ang linggong ito, pagpasok ng Mayo, you have the Knight of Cups. Someone will come to you and offer you whether a new job, a new opportunity, love for some, o kaya pera ito. I'm seeing a blessing coming to you. Bunga ito ng pinagtrabahuhan mo before. This is something that truly deserves. So, abangan mo bago matapos ang linggo ang isang offer darating sa'yo. Pwedeng offer ng kapitbahay, bibigyan ka ng pagkain. Pwede rin ito. Maliit o malaking offers ay pwede mong asahan this week from people that truly loves and appreciate you. For some, usaping pag-ibig nito, but for others, I'm seeing talaga na additional help ito para sa trabaho, para sa negosyo, para sa uunlad man ng buhay mo, especially if you're working so hard on this. I'm seeing ay may makakakita ng pinagpaguran mo, effort mo, and they will offer you something that you will be very happy. Okay? The Knight of Cups being clarified by the Four of Cups. Yes, ito yung hinahanap mo. Four of Cups kasi parang hindi ka masaya sa isang bagay o sa isang sitwasyon o sa isang relasyon, and you're thinking, oh God, ibigay mo sa akin ito, isang hinihiling ko, isang gustong-gusto ko. I need this, I want this. Pero dasal ka ng dasal. Ito na siya. Ito na yung fourth cup. Hawak-hawak ni Knight. At ito yung bagay na kinakailangan mo na magfulfill sa life mo, na magbabalik sa iyo ng glory, ng happiness, ng excitement. And you feel like, yes, this is what I want. Thank you, Lord. And I'm ready to enter May na sobrang saya, sobrang ganda, and I'm hearing talaga magiging busy ka this time, papasok ng Mayo. So congratulations, Virgo. Napakaganda, napaka-enlightening, at saka napaka
abundant week ito para sa ating lahat. So Virgo, that is your April 28 hanggang May 4 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below. I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless.